ba tong composition at bakit ano tong rule of thumb na to na dapat natin matutunan at paano to makakatulong para ma-improve ang ating skills sa pagdodrawing. Okay. So itong composition, no, parang sinasabi lang naman ito kung ano yung magandang balance doon sa ating object. No, may dalawang klase kasi tayo ng balance. No, meron tayong symmetrical balance at saka asymmetrical balance. Okay? So, ibig sabihin lang naman ng balance, for example, kung illustrate ko lang siya, ayan. Kung meron tayo halimbawa na platform dito at ito yung fulcrum, pag symmetrical balance kasi, yung bigat no, nasa magkabilang side, no, is equal. No? So kahit na sabihin natin na drawing lang siya, pero makikita natin na symmetrical yung ating object, no? Dahil doon sa bigat ng dalawang object na naandito sa magkabilang dulo ng line at saka yung posisyon ng fulcrum. So yan yung tinatawag natin na symmetrical balance. So yung pangalawang balance naman ay yung tinatawag natin na asymmetrical o asymmetrical balance. So ito namang asymmetrical balance, ginagamit natin siya kung meron tayong dalawang object na magkaiba yung timbang o bigat. Let's say for example, meron tayo halimbawang object dito, malaking object, say for example ito ay 10 kilos at ito naman ay let's say 5 kilos. So kung ilalagay natin yung fulcrum natin sa gitna, ayan, so gitna natin siya ilalagay. So parang ang tendency niya ay parang magti-tip off yung ating yung ating object, no? So kahit na drawing lang siya, pero yung tendency niya dahil sa mas mabigat ito, magti-tip off siya, parang sabihin mawala siya sa balanse. Okay? Dahil magaan yung nasa right side and mabigat naman yung nasa left side. So, para makompensate yung balance na yon, iibahin natin ng posisyon itong fulcrum natin. So, maaari na mas ikabit natin siya o mas ilagay natin siya mas malapit dito sa ayan. So, mas malapit dito sa mas mabigat na side ng object natin. Okay? So, na-compensate yung bigat nung pag-a-adjust natin itong position ng fulcrum, no, kasi mas nabigyan ng mas mahabang side yung nasa may 5 kilos kumpara dito sa side na to which is yung 10 kilos, no. So yun yung tinatawag natin na asymmetrical balance. Hindi naman kasi lahat ng object natin ay pantay yung kaliwa at yung kanan o yung itaas at ibaba. Okay? So ano lang yan, kumbaga parang masasabi natin na optical illusion, tawag natin dyan, no? Illusion siya pagdating sa drawing. Now, isang rule of thumb na pwede nating i-apply sa composition ng drawing natin o ng subject natin ay yung tinatawag natin na rule of third, no? Ano ba tong rule of third na to? Ayan. So, ano lang ito, imaginary line lang siya. So, for example, ito yung ating canvas, ito yung ating pagdodrawingan. Imagine natin na hatiin natin siya ng tatlong vertical lines o 3 spaces, equally spaced, vertically and horizontally. Okay? Ang sinasabi lang naman kasi dito, dapat daw yung object o yung subject natin, hindi natin siya ilalagay sa gitna. No? Sa gitna ng ating drawing paper or yung ating canvas. No? Otherwise, ang tendency para magiging target, no, o bullseye. So nagiging boring yung storya ng subject natin. So paano makakatulong tong tatlong spaces na to, yung rule of third? Ang sinasabi lang naman dito, no, gagamitin natin yung intersection ng horizontal and vertical lines. So since meron tayong dalawang horizontal and vertical lines, yung intersection nun
So, 2, 3, and 4. So, yung intersections nung dalawang lines na yon, doon daw natin ilalagay yung ating subject. Okay? So, meron akong na-crop na drawing dito. Okay? So, ito yung sample natin ng ginamitan ng rule of third. So, in this case, yung subject natin ay itong silhouette na tao. Okay? Tapos, nakaapak siya dito sa bundok. Okay? So, mapapansin natin yung subject, which is yung tao, nilagay siya dito sa vertical line na to. Hindi siya nilagay dito sa dead center. Okay? So, bakit siya dito nilagay at hindi dito sa vertical line na to? Siyempre, una kinukonsider dyan yung posisyon ng bundok. Okay? Pangalawa, yung posisyon kung saan nakaharap yung ating subject. So, since itong subject natin, itong tao na to, nakaharap siya doon. Okay? So, dito natin siya nilagay sa line na to. Okay? So, isa pang example ulit. Ito naman, isang sail. So, mapapansin natin yung, una, mapansin natin dyan, yung pinaka-subject natin is yung ating sailboat. Okay? So, isa pa na mapupunan nyo dyan, itong pinaka-horizon niya. Yung horizon, ito yung duksungan nung open sky saka nung open sea. So, yun yung ating horizon. Okay? So, dun siya itinapat malapit dun sa third ng ating canvas. Tapos, yung pinaka-subject naman niya ay, o yung pinaka-sailboat, dun ilalagay sa portion na to. So, na-applied ba rin dyan yung rule of third? Nawang tanong, bakit doon siya nilagay sa taas at hindi doon sa ibaba? Kasi pwede naman dito. So, ma-observe natin kasi dyan yung importanteng part din ng object na to, yung reflection niya, yung reflection ng sail doon sa dagat. So, nakakapagdagdag siya ng ganda ng storya. Right? So, yan yung pangalawang object natin. So, ito uli, panibagong object uli. Ito naman yung sa basketball, no? So, mapapansin nyo, observe pa rin yung rule of third. Yung pinaka-ring, dito inilagay sa portion na to. Okay? So, again, yung rule of thumb natin, una ay determine natin kung ano yung subject o yung pinaka-focal point nung storya, nung painting natin. Tapos, ipoposisyon natin siya saan man dito sa intersections ng horizontal and vertical lines natin. Okay? Saan man dyan. So, isa sa kailangan i-consider din natin yung position o yung facing ng subject. So, kung halimbawa kung ito ay tao, no, kung ito ay tao, at dito siya nakaharap, no, nandito yung kanyang mukha, ilong, so, dito natin siya ilalagay sa portion na to. So, yun yung basic rule natin o yung rule of thumb. Pero may pagkakataon na babali yun. Okay, nababali. Hindi naman lahat ng pagkakataon kung saan nakaharap yung object, no? Yun yung susundin natin. Katulad halimbawa nitong subject natin na to. Okay. So, meron ako dito na ayan, palaka. Sa pansin nyo, ilalagay ko siya sa center. Dahil yung posisyon ng nung pinaka-subject natin, yung pinakamalaking part niya ay naandito, tapos yung paa niya naka-extend hanggang dun. Pero actually yung storya nito ay pinakikita nung subject natin yung flexibility niya. Ayan o. Ayan. So, kung ilalagay natin siya sa pinakagitna ng ating canvas, papapansin nyo, yung balance niya parang masyado mabigat dito sa portion na to, tapos bakante na dito. Diba? So, kung ilalagay natin yung subject na yan, best na position niya ay dito. Dito sa linya na to, para ma-apply natin yung rule of third. Okay? So, ayan. So, magkakaroon ngayon ng magandang storya ngayon yung ating subject. Okay?
So, basically, yun lang naman yung ano, yun lang yung kailangan matutunan natin sa rule of third. Which is yun yung under sa composition. Alright? So, next time na magdo-drawing kayo, ito lang yung kailangan natin i-consider, no? Remember, itong lines na to ay imaginary lang siya. Okay? Ginuhit lang natin siya para ma-represent yung rule of third. Alright? So, ngayon naman, katulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, magsasample tayo ng painting. No? Ito yung continuation. Kasi kanina, na-discuss natin yung ayan, yan yung tungkol sa colors. Okay, yung primary, secondary, intermediate, at saka tertiary colors. And then, yung neutral color, na andyan yung black, and then yung white. Yan yung inihahalo natin sa ating pigment para tayo makagawa ng value. So, naandoon yung tint saka yung shade. Kung yung kulay natin o yung medium, let's say for example, itong red, gusto nating i-lighten, dadagdagan lang natin siya ng water, or yung white ang ihahalo natin sa ating pigment para mag-light siya. So, ang tawag dun is tint or highlight. Or kapag gusto natin siya paitimin, so yung black pigment naman ang ihahalo natin. Mas maraming black, mas maitim yung mapoproduce natin. So tawag natin dito is value or value scale, no? From highlight to shade, value scale ang tawag dyan. Alright? So napaka-importante niya para magkaroon ng depth, no? O lalim yung ating subject. So kanina nag-sample din tayo no, sa ating prism dito, yung ating cube, no? Gamit yung isang kulay tapos yung water para ma-wash out. Kapag produce tayo ng object na almost as 3D na, no? So ganoon din dito sa ating sphere. Alright? So katulad na nabanggit ko kanina, importante lang naman natin ma-determine dito ay yung source of light, kung saan yung pinagagalingan ng liwanag. Okay? So, kung ito yung highlight niya, ito yung dark, so, ibig sabihin yun, yung source of light natin, maaari nang gagaling dito. So, kapareho din ng ating object dito na sphere. No? So, dahil nandito yung light niya, at nandito sa ilalim yung shade, ibig sabihin, nandun yung kanyang source of light. So, kung nandun yung source of light, so, yung casted shadow niya ay nandito sa side na ito ng ating subject. So ano ba tong composition at bakit ano tong rule of thumb na to na dapat nating matutunan at paano to makakatulong para ma-improve ang ating skills sa pagdo-drawing. Okay. So itong composition, no, parang sinasabi lang naman ito kung ano yung magandang balance doon sa ating object. No, may dalawang klase kasi tayo ng balance. No, meron tayong symmetrical balance at saka asymmetrical balance. Okay? So, ibig sabihin lang naman ng balance, for example, kung illustrate ko lang siya, and kung meron tayo halimbawa na platform dito at ito yung fulcrum, pag symmetrical balance kasi, yung bigat no, nasa magkabilang side, no, is equal. No? So kahit na sabihin natin na drawing lang siya, pero makikita natin na symmetrical yung ating object, no, dahil dun sa bigat ng dalawang object na naandito sa magkabilang dulo ng line at saka yung posisyon ng fulcrum. So, yan yung tinatawag natin na symmetrical balance. So, yung pangalawang balance naman ay yung tinatawag natin na asymmetrical o asymmetrical balance. So, ito namang asymmetrical balance, ginagamit natin siya kung meron tayong dalawang object na magkaiba yung timbang o bigat. Let's say, for example, meron tayo halimbawang object dito, malaking object, say for example ito ay 10 kilos at ito naman ay
let's say 5 kilos. So kung ilalagay natin yung fulcrum natin sa gitna, ayan, so gitna natin siya ilalagay. So parang ang tendency niya ay parang magti-tip off yung ating yung ating object, no? So kahit na drawing lang siya, pero yung tendency niya dahil sa mas mabigat ito, magti-tip off siya, parang sabihin mawala siya sa balanse. Okay? Dahil magaan yung nasa right side and mabigat naman yung nasa left side. So para makompensate yung balance na yon, iibahin natin ng posisyon itong fulcrum natin. So maaari na mas ikabit natin siya o mas ilagay natin siya mas malapit dito sa, ayan. So mas malapit dito sa mas mabigat na side ng object natin. Okay? So na-compensate yung bigat nung pag-a-adjust natin itong position ng fulcrum, no? Kasi mas nabigyan ng mas mahabang side yung nasa may 5 kilos kumpara dito sa side na to, which is yung 10 kilos, no? So yun yung tinatawag natin na asymmetrical balance. Hindi naman kasi lahat ng object natin ay pantay yung kaliwa at yung kanan o yung itaas at ibaba. Okay? So ano lang yan, kumbaga parang masasabi natin na optical illusion, tawag natin dyan, no? Illusion siya pagdating sa drawing. Now, isang rule of thumb na pwede nating i-apply sa composition ng drawing natin o ng subject natin ay yung tinatawag natin na rule of third, no? Ano ba tong rule of third na to? Ayan. So, ano lang ito, imaginary line lang siya. So, for example, ito yung ating canvas, ito yung ating pagdodrawingan. Imagine natin na hatiin natin siya ng tatlong vertical lines o 3 spaces, equally spaced, vertically, and horizontally. Okay? Ang sinasabi lang naman kasi dito, dapat daw yung object o yung subject natin, hindi natin siya ilalagay sa gitna. No? Sa gitna ng ating drawing paper or yung ating canvas, no? Otherwise ang tendency para magiging target, no, o bullseye. So nagiging boring yung storya ng subject natin. So paano makakatulong tong tatlong spaces na to, yung rule of third? Ang sinasabi lang naman dito, no, gagamitin natin yung intersection ng horizontal and vertical lines. So, since meron tayong dalawang horizontal and vertical lines, yung intersection nun, so, 2, 3, and 4. So, yung intersections nung dalawang lines na yon, dun daw natin ilalagay yung ating subject. Okay? So, meron akong na-crop na drawing dito. Okay? So, ito yung sample natin ng ginamitan ng rule of third. So, in this case, yung subject natin ay itong silhouette na tao. Okay? Tapos, naka-apak siya dito sa bundok. Okay? So, mapapansin natin yung subject, which is yung tao, nilagay siya dito sa vertical line na to. Hindi siya nilagay dito sa dead center. Okay? So, bakit siya dito nilagay at hindi dito sa vertical line na to? Siyempre, una kinukonsider dyan yung posisyon ng bundok. Okay? Pangalawa, yung posisyon kung saan nakaharap yung ating subject. So, since itong subject natin, itong tao na to, nakaharap siya doon. Okay? So, dito natin siya nilagay sa line na to. Okay? So, isa pang example ulit. Ito naman, isang sail. So, mapapansin natin yung, una, mapansin natin dyan, yung pinaka-subject natin is yung ating sailboat. Okay? So, isa pa na mapupunan nyo dyan, itong pinaka-horizon niya. Yung horizon, ito yung duksungan nung open sky, saka nung open sea. So, yun yung ating horizon. Okay? So, dun siya itinapat, malapit dun sa third ng ating canvas. Tapos, yung pinaka-subject naman niya, ay, o yung pinaka-sailboat, dun ilalagay sa portion na to.
So, na-applied ba rin dyan yung rule of third? Now, ang tanong, bakit doon siya nilagay sa taas at hindi doon sa ibaba? Kasi pwede naman dito. So, ma-observe natin kasi dyan yung importanteng part din ng object na to, yung reflection niya, yung reflection nung sail doon sa dagat. So, nakakapagdagdag siya ng ganda ng storya. Right? So, yun yung pangalawang object natin. So, ito uli, panibagong object uli. Ito naman yung sa basketball, no? So, mapapansin nyo, observe pa rin yung rule of third. Yung pinaka-ring, dito inilagay sa portion na to. Okay? So, again, yung rule of thumb natin, una ay determine natin kung ano yung subject o yung pinaka-focal point ng storya, nung painting natin. Tapos, ipoposisyon natin siya saan man dito sa intersections ng horizontal and vertical lines natin. Okay? Saan man dyan. So, isa sa kailangan i-consider din natin yung position o yung facing ng subject. So, kung halimbawa kung ito ay tao, no, kung ito ay tao, at dito siya nakaharap, no, nandito yung kanyang mukha, ilong, so dito natin siya ilalagay sa portion na to. So, yun yung basic rule natin o yung rule of thumb. Pero may pagkakataon na babali yun. Okay, nababali. Hindi naman lahat ng pagkakataon kung saan nakaharap yung object, no? Yun yung susundin natin. Katulad halimbawa nitong subject natin na to. Okay. So, meron ako dito na ayan, palaka. Sa pansin nyo, ilalagay ko siya sa center. Dahil yung position ng nung pinaka-subject natin, yung pinakamalaking part niya ay naandito, tapos yung paa niya naka-extend hanggang dun. Pero actually yung storya nito ay pinakikita nung subject natin yung flexibility niya. Ayan o. Ayan. So, kung ilalagay natin siya sa pinakagitna ng ating canvas, papapansin nyo, yung balance niya parang masyado mabigat dito sa portion na to, tapos bakante na dito. 'Di ba? So, kung ilalagay natin yung subject na yan, best na position niya ay dito. Dito sa linya na to, para ma-apply natin yung rule of third. Okay? So, ayan. So, magkakaroon ngayon ng magandang storya ngayon yung ating subject. Okay? So, basically, yun lang naman yung yun lang yung kailangan matutunan natin sa rule of third. Which is yun yung under sa composition. Alright? So, next time na magdo-drawing kayo, ito lang yung kailangan natin i-consider, no? Remember, itong lines na to ay imaginary lang siya. Okay? Ginuhit lang natin siya para ma-represent yung rule of third. Alright? So, ngayon naman, katulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, magsasample tayo ng painting. No? Ito yung continuation. Kasi kanina, na-discuss natin yung ayan, yan yung tungkol sa colors. Okay, yung primary, secondary, intermediate, at saka tertiary colors. And then, yung neutral color, na andyan yung black, and then yung white. Yan yung inihahalo natin sa ating pigment para tayo makagawa ng value. So, naandoon yung tint saka yung shade. Kung yung kulay natin o yung medium, let's say for example, itong red, gusto nating i-lighten, dadagdagan lang natin siya ng water, or yung white ang ihahalo natin sa ating pigment para mag-light siya. So, ang tawag dun is tint or highlight. Or kapag gusto natin siya paitimin, so yung black pigment naman ang ihahalo natin. Mas maraming black, mas maitim yung mapoproduce natin. So, tawag natin dito is value or value scale. No? From highlight to shade, value scale ang tawag dyan. Alright? So, napaka-importante niya para magkaroon ng depth, no? O lalim yung ating subject. So, kanina nag-sample din tayo, no? Sa ating
prism dito o yung ating cube, no? Gamit yung isang kulay tapos yung water para ma-wash out. Kapag-produce tayo ng object na almost as 3D na, no? So, ganoon din dito sa ating sphere. Alright? So, katulad na nabanggit ko kanina, importante lang naman natin ma-determine dito ay yung source of light, kung saan yung pinagagalingan ng liwanag. Okay? So, kung ito yung highlight niya, ito yung dark, so ibig sabihin yun, yung source of light natin maaari nang gagaling dito. So, kapareho din ng ating object dito na sphere, no? So, dahil nandito yung light niya at nandito sa ilalim yung shade, ibig sabihin, nandun yung kanyang source of light. So, kung nandun yung source of light, so yung casted shadow niya ay nandito sa side na ito ng ating subject.